Inirekomenda ng Department of Health ang pagsusuot ng face mask lalo na sa matataong lugar sa gitna ng pagdami ng kaso ng whooping cough. Sa Bangsamoro Region naman, dumarami ang kaso ng mga nagkakatigdas. May report si Ivan Mayrina. Huwag pabayaan yung kanilang mga anak. Nagdeklara ng measles outbreak ang Health Ministry sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Simula raw noong Enero, halos 600 na kaso na ang naitala sa lugar, 3 ang namatay. Nakikipagtulungan na raw ang mga otoridad sa mga religious leader para hikayatin ang mga residente na magpabakuna kontra tigdas. May agam-agam daw kasi mga residente kung halal ba ito o hindi. Pwede kaming magbigay ng mga sermon sa mga masjids and then ma-elaborate namin sa kanila yung kahalagahan. Ano ba sa Islam yung pagbabakuna? Pinag-iingat din ng mga otoridad ang publiko sa pertussis o whooping cough. Inirekomenda na ng isang eksperto ang pag-face mask sa gitna ng pagdami ng mga kaso nito. Kapag malala na, maaari ito magresulta sa komplikasyon na kamamatay, lalo na sa mga bata at sanggol. Pag hindi tumitigil yung ubo, pwede kang mabawasan yung hangin sa katawan mo, pwede kang mag-respiratory failure, pwede kang mag-pneumonia. Napaka-delikado to sa mga bata less than 1 year old, especially yung mga infant pa na walang mga bakuna. Ang Quezon City LGU nagdeklara na ng outbreak sa whooping cough. As of March 20, mahigit 20 kaso nang naitala sa lungsod. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, 4 na sanggol ang namatay. May 13 kumpirmadong kaso na rin sa Western Visayas ayon sa DOH. Madali lang daw gamutin ang whooping cough kung maagapan gamit ang antibiotics. Merong bakuna kontra rito, pero kinukulang daw ang QCLGU. Sinabihan daw sila ng DOH na July pa darating ang supply kaya naghahanap sila ng ibang mabibilhan. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.